relasyon na binigay ng Panginoon. Amen? God is good. And all the time. Amen. Inaanyayahan ko po ang lahat na tayo po ay tumayo. Tayo po ay aawit sa Panginoon sa umagang ito. Yes, Lord. Tunay po na nakakalun mo sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, sa presensya mo sa umagang ito, O God. Kaya awitin po natin ang kaibuhan mo, Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah. Oh,
Amen. Magandang hapon sa bawat isa. Palakpakan natin ang ating Panginoon sa oras na ito. Sa panahon ito, pasalamat tayo sa isang bagong buwan, bagong araw, na atin siyang pagsalamatan po ang buhay na ito. Sige, palakpakan natin ang ating Diyos sa buhay.
tayo po ay magpasalamat sa Panginoon. Kahit na dalawa lang po, kasi meron po tayong Santa Celos mamaya. Kaya magpasalamat tayo sa Panginoon sa umaga ito. Sino po ang una? Siguro yung celebrant. Alam ko may birthday ngayon eh. Si Kagawad, tinatawagan ko si birthday na. Amen! Purihin ang Panginoon. Salamat sa Panginoon sa birthday ni Kagawad ngayon. Amen! Thank you, Sister. Unang-una po, salamat ako sa ating Panginoon. At bigyan naman niya ako ng isang taon. Actually, kahapon pa po yung birthday ko. So, ang wish ko lang ay sana tuloy-tuloy po yung pag-improve ng ating lugar at tuloy-tuloy po itong ganitong mga gawain na sana madagdagan pa tayo. Sa totoo lang na ako'y natutuwa dahil yung iba meron dito sa kabila, yung iba naman meron sa actually kahapon TV program na doon sa Catholic. Dito naman every Sunday mas nauna lang sila tayo sa oras kaysa sa atin. So again, ako'y nagpapasalamat at napaka-bless dahil malusog tayong lahat. Una-una sa aking pamilya, sa kanilang suporta, sa lahat po. Yung itong lugar natin, wala na akong hiniling lagi. Kaya Lord at saka sa ating mga kasama dito sa community na sana matupad yung mga magawa yung mga hiniling natin. So ngayon, ginagawa na naman. So, ang susunod na natin dito sa lugar natin is yung kuryente ang pinag-ano kay Leo. Kaya lahat po yun, hiniling po natin sa, di lang naman na, hiniling natin sa kanila pero with the help of our Almighty. Kasi lahat naman po, dati, inamin ko po nung nasa active pa ako. Pag na-encounter, lahat na sampo siguro lahat na panalangin o ginawa panalangin. So, pero walang imposible pag humiling ka eh. Walang imposible. Gaya nung na-disgrasya ako, ano na eh, yung parang deep up na, kumbaga. Kasi, pero hindi, basta sabi ko mabubuhay. Yun na rin ang umpisa ko kasi si Pastor, naalala ko na naman. Tuwing ano sa akin, yayayin niya ako ito, pero Pastor, ang dami natin gano'n. Puro busy. Magsisimba ako, kasama ko yung misis ko noon. Pero wala, as in na, ito lang talaga yung, kaya kanina, ang dami kong ginagawa eh. Yung doon sa baba, dito. So, hindi lang naman yung pang personal, kundi pang kasama rin dito sa community natin. Kaya lang na rin ang ginawa ko, tinignan ko yung oras bago umalis. Naligo, after namin nag-breakfast sa mga bata, naligo. Tapos pinuntahan ko yung project. Tapos tama-tama, nakabihis na ako, magsalubungan kami ng nakasapatos, pero dapat lang nakasando ako kasi pag-uwi ko pa mamaya, medyo madelay. Malilate na naman ako ano lang, kasi nakikita niyo ako dumadaan na dito. So exact ko kanina, nakikita kami ni Pastor, bis na lang, so nandito ako ngayon. Dahil kanina talaga, ang daming mga brothers na nagyayaya sa akin. Actually, yung mga judge na kapatid ko dyan sa Pasay. Sabi, kuya, mag-rides tayo 8 a.m. bukas. Sabi nila kagabi. Breakfast rights lang, i-load ka namin. Sabi sa akin, kung namin Batangas, pero nag-alibay na lang ako eh. Ang alibay ko is, yung dito, may ano kami sa mga bata, ganyan. Tapos dito ako, hindi ako makapag-alibay. Kaya ko ba bakit? Sa totoo lang, ito totoo, galing sa puso ko. Na parang, magsimba ka, parang gano'n. Kaya kung talaga na yung mindset mo, minsan ka nasasayaan ako yung hindi ako pero kaya talaga kayo nagsasabi ako kay Pastor. So, nagpapasalamat ako sa Panginoon at yun nga, nadagdagan naman ang edad natin. Nandito naman yung good health, yun lang naman ang hinihiling ko. Hindi ko naman hinihiling na yumaman pa lang yumaman. Kasi andyan na, kung saan tayo masaya, doon na tayo.
So masaya ako na lagi may ganito nakikita ko sa komunidad. Hindi kasi pang sarili ko lang. At least nakikita mo yung dating lasinggero, si Kelly, andyan lagi. Andyan lagi nagsisimba. Tinanong ko bakit ka lagi nagsisamba dyan. Siyempre, nagulat ako eh. Dahil walang ginawa doon ng tao na yun. Kung sino nakakakilala kay Kelly sa baba, kung gaano ka lasinggero. Pero yung pagbabago, ay nasa magbago kasi may nararamdaman na. Tapos nagsasama sila, sabi ko, oh, umayon naman si Tony. Kasi, alam niyo sa totoo lang, ito, ewan ko, tama yung ginawa ko. Nakakasakit talaga, yung sinabihan ko sila. I-invite ako sa meeting, doon. Nagaway-away. Dalawang function dyan. Iba yung grupo ni Bing, iba yung grupo ni dito sa PGC, iba yung grupo ni Father Ambo. Ngayon, yung isa, ay dito, namimigay. Nagpapatenda. So, ang dami talaga nagsasama kung sino nakakapansin doon sa dulo. Dahil sa bigay. Pwede, inano ko sila, nagsasama ba kayo kung sa bigay? Eh, yung iba, nagsumagot. Eh, kasi sa baba, wala nang binibigay. So, yun lang ang gusto kong inano na bakit kailangan natin na kung hindi ka, kung walang bigay, hindi ka makapagsamba. Ganun din si Kelly. Yung nagsasimba dyan. Dahil may binibigay daw sila ng bigas, sabi ko, hindi naman siguro yung magsamba ka lang dahil sa bigay. So, para na rin natin niluloko yung sarili natin at niluloko natin si Lord. So, yun lang naman. Magkantay lang tayo kung may bigay. So, again, thank you very much. At actually, kahapon yung birthday ko. Maraming salamat sa iyo. Naalala ni sister. Kaya, Pastor, thank you very much, Sister Linda. At kayo pinapasalamatan sa araw. Thank you. Amen. God bless you more, kagawad. Talagang napakabuti ng Diyos. Huwag naman natin na magbigay doon, pero ang Panginoon dito nagbibigay ng kaligtasan para sa ating lahat. Amen? Hindi ko bigyan sa dito nila. Unang-una sa lahat talaga. Kami, sa mula ko, napakatagal na panahon ko na Diyos. Dito kayo niya. Pagkatapos tayong lahat na dinarito, ay tuto ko ako. Kaya na hindi ko kayo sa mundo. Ang totoo, ang puso ko ay nag-ririwang dahil sa inyong pasensya. At nakikita ko na maraming maliligtas talaga sa lugar nito. Tulad ng sinasabi natin na kapag nagkaroon ng gulo, iingatan ang mga tao dito. At yan po ang isang authenticity na tinatawag na Biblia na lahat ng pangako at lahat ng mga prophecy ay natutupad. Anong prophecy ang hindi natupad? Lahat natupad eh. Magsalisig po kayo sa Biblia ng mga hula. Natutupad. Kaya hindi tayo dapat mag-alinlangan na ang Biblia, para masabihin natin na may mga nagtag ng iba niyan. Sabi nga doon, ang scrupulous ng mga tao na hindi na natin sagot para nagtag ng Biblia. At sabi nga, sila na rin ang may ganito sa kanila. Amen! Salamat po sa Diyos at ang dito po ang lahat. At tunay nga, nagawang magkulang tayo, nagawang pastor, o dahil na mayroon rin desisyon ng tao, ipaghihingi na lang natin ang tinatawag na suporta sa Panginoon. Amen! Amen! Salamat po! Amen. Kung mayroon pa po ay i-reserve na lang po natin next week ang ating mga patotoo. Dahil mayroon po tayong Holy Communion ngayon. Kaya ipag-pray po natin ang ating mga patotoo. Yes, Lord. Maraming salamat po Panginoon sa patotoo ng bawat isa sa aming Panginoon. Tunay po ugat na ikaw ang siyang manuna sa bawat isa sa kanila, Panginoon. Patuloy mo pagpalain na ugat. Nag-birthday lalo ngayon, Panginoon, sa itong gawad. Patuloy mo siyang ingatan. Ligtas namin, Panginoon, sa anumang kapahamakan, ugat. Patuloy mo siyang pagpalain, Panginoon. At ikaw po ang siyang manuna sa kanyang buhay, Panginoon. Maraming salamat po dahil ikaw ang Diyos na tunay, Panginoon, na aming sinasamba sa umaga ito. At pagpalain mo ang lahat, Panginoon, na naririto ugat. Ikaw po ang aming Diyos na tunay, Panginoon, na dakila sa
sa lahat, Panginoon. Kaya, Panginoon, ay nato namin pinagod sa iyo ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoon sa Kristo. Ang lahat ay magsabi ng Amen. 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 Praise God, Panginoon. At ihanda na po natin ang ating mga Bible at ang ating mga mag-take down notes po tayo. Meron po tayong ballpen dyan at saka ayun, mayroong dyan. Yan. At i-take down notes po natin ang ating mga narinig sa umagang ito at tinatawagan ko na po ang maghatid na salita ng Diyos. Walang iba kundi si Pastor Lito. Amen! Purihin ang Diyos. Amen, hallelujah. Sa isang mapagpalang umagulungin, mga kapatid, isang nagalaman sa akin, sumuling gamitin ng Panginoon sa kanyang kapasan. So, magang ito, patuloy nga na tayo ay sama-sama sa pag-aaral ng kanyang salita. At huwag nagagalak dahil andito tayo, marami tayo. So, napakahalaga po ang ating pag-usapan sa umagang ito na sabi nga napapanahon sapagkat sabi nga nusupok yung ating pananampalataya. Lahat po tayo ay dumaranas ng mga pagsubok at yung po ang topic natin. So umagang ito, nais ko po na dahil sa inyo ang isang talata sa banal na kasulatan na kung saan ay magpapalata sa bawat isa sa atin. Amen? Handa na po tayong lahat. So tayo po ay tumayo at tayo po ay magbabasa ng banal na kasulatan. Tayo po ay tumayo, tanda ng paggalang sa salita ng ating Panginoon sa umagang ito. Okay, ito po sa sabi, samahan niyo po ako sa aklat ng Santiago, Kabanata 1, ang talata ay 12. Santiago chapter 1, verse 12. Sabi dito, mapalad ang tao na nanatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng putong. Ito'y ang buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. So tayo po ay sandaling manalangin. Minsan para ng Diyos, aming Ama, pinupuri ka namin at pinapasalamatan ang Panginoon sa umagang ito. Tunay po Diyos kami lumalapit sa iyo nagpapakumbaba. Ano mang karunyan ay mga puso kami patawarin upang may karapat-dapat sa iyong harapan. Salamat Ama sa patuloy ng pag-iingat mo sa pati sa aming Panginoon dahil kami narito para sumagpa sa iyo. Salamat sa iyong pag-iingat na kami nakarating ng ligtas. At dalangin ko Panginoon sa iyong panguna sa akin ay kagumakuit sa iyong panagapos upang makita ang iyong kapangyarihan. Lagi ko ay may katanong magpupuot sa iyong Panginoon. Bakit ako ay walang alam. Ako lamang ay nabubuhay sa iyong biyaya at habang. Kahit po kaya ako ay nagiging kagamit-gamit sa iyo. Salamat po sa patuloy na paggamit mo sa akin. Dalangin ko Panginoon makakapit po ito na patuloy mong ingatan, buksan sa kalabot. Ipan upang ang iyong salita Panginoon ay kanilang mamawaan at kanilang maisabuhay. Dahil ko din po Panginoon ang mga kapatid ko na sa labas, ang mga nakikinig, na naabot ang piling na ito Panginoon na patuloy mong ipunin ka ng mga puso upang ang iyong salita Panginoon kanilang maunawaan at kanilang maisabuhay. Dalangin ko anumang kabalahan nila Panginoon, ito ay yung malasin upang sila Panginoon magkaroon ng panahon sa pakikinig na iyong banal na salita. Salamat Ama, pagpalain mo bagay sa amin. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Diyos sa aming tagapagligtas. Amen. So, maaari na po tayong umupo. So, ako po'y nagagalap. Muli, ito ang ating topic. So, meron po dito katanungan. Ano po? Minsan, yung pagsubok, ito po ang ating pag-uusapan sa panahon dito. Ano po yung pagsubok? Ano nga, sabi nga dito, ano ang pagkakaiba ng tukso at pagsubok? Okay? Magkaiba ba? Ay, ano? Kayo siya, kapalagay mo. Ano yung tukso muna? Unahin natin ang tukso. Mga bagay. Ano sa palagay natin? Yung tukso. Ano yung nauna? Tukso o pagsubok? Hallelujah. So, malamang na hati ang paniwala natin yan, no? Amen? So, sabi nga yan, mga tukso
Yan. Wala pong wala mananampalataya na hindi dumaan ng pagtutukso o mga pagsubok sa buhay. Amen? Lahat po tayo ay dumaranas sa ganyan. Kailangan natin magpakatatag sa mga pagsubok niya. Sapagkat sabi ng banal na kasulatan, mapalad tayo. Amen? Sabi dito ay sa pag-aaral sa banal na kasulatan, ang tukso ay yung mga bagay na nakikita natin sa buhay. Nakikita. Amen? Nakikita ng mga mata natin. Amen? Nakikita ng mga mata natin. Maraming nakikita ang mata natin. Yan. Malamang na ang tukso, isa sa mga bagay na yan, malamang minsan mayroong kahirapan. Bahagi ng tukso, no? Kahinaan ng ating mga pangangatawan. Amen? Mismo ang ating Panginoon Kristo ay kinukso, di ba? Doon sa Mateo 4:4. Yan. Doon na kinukso siya. So, bago tayo doon pumunta. So, basahin po muna natin ang banal na kasulatan. Sabi dito, mapalad ang mga taong tapat sa kabila ng mga pagsubok sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng puto. Ito ang buhay na pinangako sa atin ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. So kung iniibig mo ang Panginoon, dapat mong paglabanan ang mga pagsubok sa iyong buhay. Ano yung mga pagsubok ito? Ano ang pinagmumulan ito? Sabi dito, sa ating binasa sa 13, huwag sabihin ninyo man kapag siya ay dumaranas ng pagsubok na tinutokso siya ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay hindi nanunukso ng masama. Yan. At hindi naman niya tinutokso ang sinuman. Minsan po nagkakamali tayo, no? Nagkakamali. Minsan maraming kinukurit na yung mga leader namin sa Bicol. Kapag sila ay dumaranas ng pagsubok sa buhay, sabi nila, tinutokso na naman ako ng Diyos. Mali po. Hindi tayo tinutokso ng Diyos, diba? Sinabi dito, huwag sabihin inumaan na kapag siya ay dumaranas ng pagsubok na tinutokso siya ng Diyos. Sabi dito, sapagkat ang Diyos ay hindi manunukso ng masama at hindi naman niya tinutokso ang sinuman, di ba? Walang manunukso. Hindi nanunukso ang Diyos. Sa palagay natin, sino ang manunukso? Di ba? Doon sa halaman ng Eden. Doon sa halaman ng Eden, nilagay niya ang tao doon sa halaman ng Eden. Correct, si Satanas yung manunukso. Yan, siya yung nanunukso sa tao, tinutokso niya, huwag kang umatik ng simbahan, huwag kang umatik, ang dami mong labahan. Yan, mga bagay, nakikita mo, ang dami mong hugasan, marami, mga assignment ka. Kailangan mong, huwag ka na pumunta doon, aantukin ka lang, pag nagsalita sa pastor, para nag-litania, sabi sa Bicol. Alam mo yung litania, yung rosaryo. Yan, ganun po, napakahabang mag-pray si pastor, aantukin ka lang. At kapag nadala ka, ang gagawin ni Tani, papaypayan ka. Ayan. Sarap ng buhay. Ayahay. Amen? So, kaya sabi dito, huwag mong sabihin na kapag ka dumaranas ka ng pagsubok, tinutokso ka ng Diyos, hindi po. Hindi po yan. Hindi nanunukso ang ating Panginoon. Gusto ko po itong isere sa inyo para maunawaan natin talaga kung sino ang manunukso. Sabi dito sa 14, Santiago chapter 1 verse 14, sabi niya, natutokso ang tao kapag siya ay naakit at patangay sa sariling pita. Ano po yung pita? Yung kahinaan natin. Mga pita ng laman, ano yan, yung pita ng laman, paglalasing, etc. Napakarami. Kung iisa-isahin ko po yan, sa Galatians 5:19, makikita niyo po yan, yung mga gawa ng laman. Yan po yung mga kahinaan natin. Na yan ang kahinaan ng bawat isa sa atin. Aminin man natin sa hindi, mayroon tayo yan. Amen? Lahat tayo ay mahina. Nagiging malakas lang tayo dahil sa ating
Natutusang tao kapag siya'y naakit yung mga nakikita natin ng mga kaakit-akit na bagay. Amen? Napakarami dito. Napakarami. Lumakad ka lang doon sa Manila, napakarami doon na akit. At po, minsan, kapag naglalakad ako nung pumapasok ako sa minuto, napakarami, marami na akit sa iyo. So, yan po ang kahinaan. Aminin natin sa hindi. Aminin natin na yan ang kahinaan lalo na ng mga lalaki. Amen? Lalo na yung mga malalayo sa pamilya. Amen? Tayo po yung mga dayuhan lamang dito. Mga dayuhan dito. Na sabi nga, may kanya-kanya tayong kahinaan. Yung mga nakikita natin, nakikita mo yung kahirapan mo. Huwag ka na umatid, may trabaho ka pa, wala kang pagpadala sa pamilya mo. Nakikita natin yung kahinaan natin, nakikita natin pangangailangan natin. Nakikita natin yun. Kaya minsan nananamlay ka na parang nga, may pasok kami linggo. Kailangan kong kumita, kaya atin na lang ako. So, ako din po, biktima niyan mga kapatid. Pero sabi nga, hindi ba tayo makatin yung puso naman natin? Kaya sabi nga nung nangangarpentero pa ako, nag-ating po ako, nagtrabaho po ako ng linggo, yung isip ko nasa simbahan. Ako po ay isang karpentero din, dati. So nasa simbahan yung isip ko, kaya wala sa trabaho, yung focus ng isip ko, nasa simbahan. Ang nangyari, napukpok na daliri ko. Amen? Kaya sabi nga, iba pagka ikaw ay isang Kristiyano. Yan. Kaya sabi nga, huwag tayong patangay doon sa mga nakikita ng ating mata upang tayo ay hindi madaya ng kaaway ng Diyos. Amen? Diba? Kung babalikan natin doon sa Genesis, yung mga bagay na nakikita, yung mga, kita mo, napakaganda sa paningin ng babae, yung sabi lang ng sanas daw, no? Ng sanas, napakaganda sa paningin niya. Siya ay kumain. So, at hindi siya siyahan. Kinuha niya at pinakain niya rin yung kanyang asawa. Amen? Kaya, kawawa naman si babae. Siya ang tunay na sinisisi. Amen? Dahil sa kanya, dahil Panginoon sa tabaing binigay ko sa akin, kaya pinakain ako nagsisihan na. Amen? Huwag na tayo magsisihan. Aminin na natin na lahat tayo ay may kahinaan. Amen? Lahat tayo ay may kahinaan. Kaya sabi dito, kapag ang bumanon, kapag tayo ay patangay sa ating mga pita, sa 15, Santiago chapter 1 verse 15, kapag ang pita ay tumubo at sabi dito, nag-ugat, nagbubunga ito ng pagkakasala. Yan. Kapag lumala ang kasalanan, ito ay nagbubunga ng ano? Kamatayan. Nagbubunga ng kamatayan. Kapatid, ang binabanggit dito ng kamatayan ay spiritual. Maniniwala po dapat tayo na kung may kamatayan itong ating mga kaluluwa, sabi nga, itong ating mga katawan, may kamatayan ito. Pero mas nakakatakot yung kamatayan na sinasabi dito sa banal na kasulatan. Nasabi dito, huwag kayong padaya. Huwag kayong padaya. Huwag tayong padaya sapagkat maaari po tayong madaya. Kapag tayo nagpatangay sa ating mga pita, magbubunga po ito ng kasalanan. Okay lang po makita mo. Yan. Sa biglang tingin, okay lang biglang tingin mo. Hindi kumbaga nabigla ka lang. Yan. May Christian mo na kahit hindi ka humingi ng tawad. Pero kung ginagawa mo lang sa sangkalan niyang Christian mo na sa tatawarin mo lang ng Diyos. Kasi ang Diyos ay pabili. Amen? Yan. Nagkasala ka minsan, ang problema, nahirapi ka doon. Nakita mo ng kasalanan, ang ginawa mo, binalikan mo pa rin ang tingin. Hindi ka pa na kung dito, ginawa mo ng aksyon. Ando na po magbubungan niya ng kasalanan. Lalo na po sa pagsasalita, sabi nga sa pagsasalita, kung magagalit ka,
Sabi nga, kung magagalit ka daw, walang abutan ng pagdugo ng araw. Kung sa iyong pagsasalita, sabi nga diyan ay hindi makontrol yung sarili mo, mas maganda ka. Huwag ka na lang magsalita, manalangin ka. Humingi ka ng patuloy sa Panginoon sapagkat hindi mo kaya ang iyong sarili. Yan, yung mga kahinaan mo, ipanalangin mo. Tanda po natin yan. Sabi dito sa 16, palala ni Santiago, sabi dito, huwag kayong padaya, mga kapatid kong minamahal. Bawat kaloob na mabuti at ganap ay buhat sa langit mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa langit, Hindi siya nagbabago, hindi niya tayo iiwan o pababayaan man sa tingin. Binigyan po tayo mga kapatid ng sapat ng kalaman ng Diyos. Pinalam sa atin ng patuon ng mabuti at masama. Dalawang bagay lang ang pipilian mo. Kapag tayo po ay nandun sa parte, doon sa parte na malapit na tayo magkasala, balikan mo yung ibig. Binibigyan ka ng karapatan ng Diyos sa pumili. Alin ang pipiliin mo? May dalawang daan. Huwag sa dating daan. Huwag doon. Isang daan makipot at maluwag. Alin ang pipiliin mo? Maluwag o makipot? Amen. Yung makipot na daan. Sapagkat maluwag yung sa unahan. Nakakita na kayo ng panghuli ng isda. Sa dagat, mayroong mga pabahay, may mga bakod. Doon po ang paraan para maraming isda ang makapasok. Napakalaki ng bunganga niyan, napakalaki. Parang ganyan siya. Doon sa dulo makipot. At may bilog yan na nakakulong ng net. Doon sila lahat papasok. Maraming nahuli. Ganun po ang patibong ng kaaway. Amen? Napakaluwag. Napakaluwag ang dinadaanan ng marami. Kaya sabi nga doon, pumasok kayo sa makipon na pintuan sapagkat maluwag ang dulo nito. Sa konti na po. Pag pumasok ka sa malawak na daan, makipon po yan sa dulo. Yan ay, dulo niyan ay kapahamakan. Kaya sabi dito, huwag kayong panaya. Para sabihin ng iba, dito ka na lang. Pag nagpurnagin ka, wala ka ng kalayaan. Sa totoo lang po, nung maburnagin ko, nakalaya ko. Bakit? Sa totoo lang po, lahat ng mga totoong naburnagin, nakalaya ko sila. Amen? Hindi na sila bilanto. Amen? Lahat sila ay pinalaya. Saan? Saan ka pinalaya? Sa kasalanan. Amen? Pinalaya ka ng ating Panginoon. Tinubos ka na ng ating Panginoon sa pagkakasala. Kung totoo, tumanggap ka sa ating Panginoon Kristo bilang tagapagligtas at sumunod ka sa kanyang kalooban at pinabuhay mo ang kanyang salita. Amen? Kaya tunay ng ikaw ay pinalaya na. Sabi dito, malamang sabihin natin ay tao lang ako, may kahinaan. Maliwin po mga kapatid yan na nagiging dahilan. Ano yun naman natin? Naghinaan po tayo. Pero kaya tayong palakasin ng ating Panginoon. Okay? Tandaan po natin mga kapatid na sabi niya dito, hindi niya tayo iiwan ni pababayaan. Hindi niya tayo hahayaan na patuloy na magkasala. Amen? Naniniwala tayo doon na hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan ng Diyos sa tayo ay malugdog sa kasalanan. Sino ang nakaranas na magkasala ka na parang may bumubulong sa iyo? Nakikita mo yung isang bagay na kaaya-aya sa iyong kamay na parang napakaganda. Madali lang yumaman kung gagawin mo. So, sino sa inyo nakaranas na inaakit ng posisyon kapalit ang iyong pananampalataya? Minsan nangyayari po yan. Sa akin po nangyayari yan dahil ang amo ko ay isip amo namin. Kapalit ng aking pananampalataya, sumanib ako sa kanila,
bibigyan niya ako ng posisyon. Pero sabi, alam ko, sagot ko sa kanila, mas mataas ang posisyon ng amo ko sa inyo. Ang amo ko, amo ng mga amo. Amo ng lahat. So alam ko po yung katotohanan. At hindi kaya na iliko yung ating pananampalataya dahil sumusunod tayo sa aral ng ating Panginoon Jesucristo. Naunawa po natin, hindi tayo matadaya ni naman. Sabi niya dito, hindi tayo pababayaan ng Diyos, maging matalino lang po tayo. Maging tayo mapanuri, maging tayo handa sa pakikinig sa mahinay na hulog ng Banal na Espiritu, sapagkat ang Banal na Espiritu ay pinagkakaloob sa atin ng Ama para siyang mag-control sa atin. Amen? Inukontrol tayo ng Banal na Espiritu, kaya hindi niya tayo iiwanan, hindi niya tayo pababayaan. Laging ang Banal na Espiritu, anak, huwag ka dyan. Umatin ka ng fellowship sapagkat kailangan mo ito. Dahil sa Hebrew 25, sabi niya, huwag ninyo kalilitaan ang pagdalo sa pagtitipon. Para niya tayo magpapalakasan sa isa't isa. Kung wala kang fellowship, imagine, isang araw, hindi ka kumain. Ano kaya ang mararamdaman mo? Sa palagay pa natin, pag nagtrabaho ka sa buong maghapon, sigulang umaga hindi ka kumain, pagdating ng hapon, anong mararamdaman mo? Sabi sa Bicol, kapoy, gutom, gutom. Kaya mahina ang ating katawan. Gutom ka eh. Ganon din po sa ating spiritual na pagbubuhay, kung hindi natin pinakakain ang ating espiritu, ang resulta po nun ay gusto. Kaya pagdating ng labanan, lagi kang talo. Labanan ng spiritual. Amen? Dahil sinabi sa Mateo 4:4, hindi lamang nabubuhay sa tinapay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawid sa bibig ng Diyos. Ang pagkain natin espiritual ay ang salita ng ating Panginoon. Sabi dito, sa 18, sabi niya dito, basahin po natin ang Santiago, chapter 1, verse 18, niloob niya tayo maging anak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan. Upang, sabi dito, matangi tayo at maging higit sa lahat ng kanyang mga nilalang. Pinili tayo ng ating Panginoon. Pinili tayo na tayo ay maging kanyang mga anak upang tayo ay maging higit sa lahat. Amen? Maging kawangis niya. Sabi nga, maging kawangis tayo ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, napakahalaga sa ating bilang isang Kristiyano na alamin natin kung ano talaga ang kalooban ng Panginoon. Tanong, paano kung lagi na lang dumarang sa mga pagsubok, ano ang aking gagawin? Sabi dito, kailangan ay magkaroon ka ng kagalakan sa kabila ng mga pagsubok. Santiago chapter 1 verse 2. Sabi dito, mga kapatid, magala kayo kapag kayo'y dumanas ng iba't ibang pagsubok. Kaya mo pong magala sa kabila ng mga pagsubok? Kaya mo pang may langgad ka na, may sakit na yung anak mo, marami kang, wala ka ng pera, wala ka ng makain, magagala ka pa ba? Sabi nga, kailangan mo magala. May isishare lang po ako sa inyo mga kapatid, noong pong araw, bago pala, siguro na-share mo ito dito, pero hindi pala narinig. Noong ako ay bago pa sa ating, bago pala akong makilala sa Panginoon, alam mo kung i-declaration ko sa Panginoon, dahil nakilala ko siya, naramdaman ko yung kanyang pagkilos sa aking buhay. Alam mo po yung sabi ko sa Panginoon na i-declare ko, sabi ko, Lord, kahit ano pong nangyari, maglilingkod ako sa iyo.
Sana mga kapatid, hindi ito maging kapangyarihan ng bawat isa pag hindi kalakasan. Amen? Kami pong mag-asawa ay patuloy sa evangelism. Kami mag-asawa, kami sa nililingkod. Sa hindi po inaasahang pangyayari, yung anak namin namatay. Tanda nung sabi nga, namatay yung aming anak. Pakasilan pa lang. Pero sa kabila ng aming paglilingkod, buntis siya, naglalakad kami kasi po napakadali ng lalakaran namin. Wala po sa sakyan sa aming lugar. Lakad lang po talaga. Nag-evangelism kami ng asawa ko, magkasama kami sa mga Bible study, naglalakad lang po kami. Dalawa pa lang anak namin. Sunod-sunod ko yung bunso, akay-akay ng mga asawa ko yung panganay. Kasi nga, halos yung kasunod lang sila. Magkaliluhan ng taon. Kaliluhan nila ng taon. Ang nangyari po, namatay na ako ng anak. Namatay na ako ng anak. Alam ko yung nangyari, sabi ng magulang ko, lipat ka kasi ng reliyon. Mauubos ang pamilya mo. Alam mo po, parang nagdalawang isip ako baka matuturo. Pero binalikan ko, badala kasulatan. Nabasa ko sa Tiago, makalang bahagi ng pagsubok. Habang po ako ay nandun sa nandun sa cemetery, nitingnan ko po yung mga lito. May mahaba, may maiksi. Alam mo yung isay sa akin ng Panginoon, ganyan ang buhay ng tao. Sana kami panahon. Amen? May namamatay na sinisilang pa lang. May namamatay na nasa kalahatian pa lang. At may namamatay na talagang oras na nila. Kaya sabi nga, hindi nakasalagay sa reliyon ang buhay ng tao. Amen? Nakasalalay ang buhay ng tao, pagkakasahin natin yung buhay na ipinangako ng ating Panginoon. Na ito ang buhay na walang hanggan na ipinangako sa ating lahat ng iibig sa Kanya. Amen? Kaya sabi dito, mga kapatid, magala kayo kapag kayo dumanas sa iba't ibang pagsubok. Yan. Magala ka pa rin kahit ako'y namatay na ng anak, hindi lang po isang beses, dalawang beses magkasunuran. Kita mo? Hindi po ang unit ko, hindi umuro. Sabi nga, nasa labanan ka na. Lagi mong tatandaan na parang kang nakalabas na ng igit. No? Tatawid ka na sa dagat. Nandun ka na sa dagat na pula, biniyak na nga ni Moses, kailangan mo lang tumawid. Pero kapag kalumingon ka, nandun na yung kalaban. Si parang sibatin ka. Nasa labanan po tayo, mga kapatid. Wala sa bukabularyo ng isang Kristiyano ang aatras ka. Laban ka, labanan ay spiritual, hindi ito physical. Kapag ikaw ay nangihina na, naranasan mo ito, manalangin ka sa Panginoon. Bibigyan mo niya ng kalaman. Sabi dito, sapagkat alam ninyo na lalo magiging matatag ang inyong pananampalataya matapos inyong mapagtagumpayan ang mga pagsubok na inan. Yan ang sinasabi dito. Magala tayo lagi, magala tayo kapag tayo maranas na pagsubok, kapag natapos tayo matapos ating danasin ito, sabi nga dito, matapos ating danasin ito, tatanggapin natin yung buhay na pinangako ng ating Panginoon. At dapat, sabi dito, dapat kayo magpapatatat hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Sabi dito, dapat kayong magpakatatat hanggang wakas. Hanggang sa inyo wakas, hanggang tayo ay nabubuhay. Habang buhay po mga kapatid, habang buhay na lang ba ako magbibira? Habang buhay na lang ba ako inaapil? Hindi po. Papalag tayo mga kapatid. Hanggang wakas po tayo dapat magpakatatat. Nakapagsimula na po tayo, pinalaya na tayo ng ating Panginoon, binigay na sa atin ang kaligtasan, tinanggap mo na siya. Mayroon tayong kaligtasan sa pagitan ng ating Panginoon sa Kristo, huwag ka nang babalik. Ano sabi dito kapag kayo dumaranas sa mga pagsubok?
Baka sabihin mo, ay kulang kasi ako sa alaman. Kaya dumaranas ako ng mga ito. Sabi dito sa Santiago chapter 1 verse 6, subalit, kaya sabi dito, humingi tayo sa Panginoon, subalit ang humihingi dapat na manalig at huwag mag-alinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Humingi tayo ng kalakasan sa Panginoon, ngunit pag tayo ay humingi, tanda po natin na manampalataya tayo. Kasi kulang tayo sa kalaman. Kaya humingi tayo. Doon sa 5, nasasabi ito, ngunit kung kulang ng karungan ng sinuman sa inyo, humingi sa Diyos, at siya ay bibigyan. Sapat ang Diyos at siyang pagbibigay at di nanunumbat. Hindi ko tayo sumpatan na ating Panginoon. Manampalataya tayo na iyan ay bibigay sa atin ng Panginoon. Huwag tayong mag-alinlangan. Marami pong mga tao nag-aalinlangan. Baka hindi totoo ang Diyos. Baka hindi totoo ang Diyos. Tanda po natin mga kapatid na lahat ng bagay na narito sa mundo ay nilikha sa pamamagitan ng ating Panginoon. Amen? Lahat po niya. Sabi dito, kapag tayo nag-aalilangan, huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon. Ang tao, pagbago-bago ang isip at di alam kung ano ang talaga ibig. Sabi nga sa lawahan, hindi ko alam kung ano talaga ibig mo eh. Mainit ka ngayon, malamig ka bukas. Nag-hallelujah ka ngayon, tapos bukas nanduluya. Ano yung nanduluya? Nanghihina sa likod. Yun ang salita na nanghihina. No? Pag sinabing nanduluya ka na, kanya sa likod ay nanghihina ka. Okay? Nanghihina. Yan, hallelujah. Sumisigaw ka ngayon, hallelujah! Praise the Lord! Kinabukasan, papunta. Nanduluya, lupay tayo kanyang kabila. Para kayong kasanyang daigdig. Sabi ni Nurong, ano kasanyang daigdig? So, tanda po natin mga kapatid, lahat po tayo ay dumaranas ng mga pagsubok. Nahirapan man yan, kapahinaan, bahagi po ng pagsubok. Huwag po natin tingnan mga kapatid yung mga alon sa ating buhay katulad dito. Si Pedro nakakalakad na sana siya sa tubig. Nakakalakad na sana siya. Sabi ng Panginoon, dumakas ka. Inabot siya ng Panginoon. Alam mo nangyari? Nakakaalala nung makita ni Pedro, ang alon, malaking alon, ano nangyari? Nagkaroon siya ng takot. Nung siya'y matakot, ano nangyari? Lumubo. Amen? Kapag yun ang sasabi dito sa Tiago. Kapag ka nag-alinlangan ka, kakainin ka ng problema mo. Amen? Kakainin ka, ilulubog ka nito. Lagi mong tanda na mas malaki ang Diyos sa iyong problema. Amen? Hindi lahat ng panahon ay may bagyo. Amen? Tanda po natin yan. May kanya-kanyang panahon lang yan. Sabi, pag panahon na sabi nga amihan, malakas ang dagat, mahirap ang pamumuhay. Pero kapag kayo mabagat naman, so maganda yung pabuhayan natin. Kasi nabubuhay, makilisda, so nagtatanim, gano'n. Hindi ko pa. Sabi nga, lagi natin tandaan sa mga pangyayari sa ating buhay, ang Diyos ay laging nasa atin. Amen. Kaya, lagi po natin tandaan mga kapatid. Sa kabila ng mga pagsubok at dumarating sa ating buhay, lagi natin tandaan na mismo ang ating Panginoon sa Kristo ay dinanasya. Kaya, lagi pong itarin natin sa ating isip na bahagi tayo ng katawan ng ating Panginoon sa Kristo. Kung ang ating Panginoon sa Kristo ay sinubok siya, dapat din po tayo subukin. Amen? Kung totoo talaga ang ating pananampalataya. Kung inyo pong mapapansin, para mapaglabanan natin ang mga pagsubok sa ating buhay, at dito po tayo magtatapos, sabi dito,
tingnan po natin ang kasaysayan ng ating Panginoon Kristo. Kung paano niya natanggap, napagtagumpayan ang mga pagsubok. Dahil po dito, maliwanag na dinala siya ng Espiritu sa ila. Mateo 4:1. Sabi dito, pagkatapos ni siya ay dinala ng Espiritu sa ila upang tuksuhin. Tinukso ang ating Panginoon Kristo. Tuksuhin ng Diablo. So, sabi niya, doon 40 araw at 40 gabi lang ayuno si Jesus. At siya ay nagutom. Dumating ang sarmito manunukso at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo pinapay ang bato ito. Kita mo yan, ang gamit pa ng banal na kasulatan ng Diablo. Napakatalino niya. Ginamit pa. Alam niya ng ating Panginoon, ginamit niya yung gutom kasi ang ating Panginoon. Gutom. Mahina ang kanyang pangangatawan. Kaya malamang po sa ating mga Kristiyan kaya siya sabi ng ating kapatid kanina, kailan ba ka kayo dumadalo dahil doon sa nakikita? Malamang sinasamantala yung kahinaan ng mga tao. Yan. Kita mo ating Panginoon sa Kristo dito na mahina ang kanyang pangatawan kasi siya nag-ayuno. Nag-ayuno siya, mahina talaga siya. Yung kapanghinaan ng ating Panginoong Kristo ang nakikita dito ng Diablo. Bilang siya ay nasa katawang tao, mahina po talaga ang kanyang katawan dahil siya ay gutom. Sabi dito, ano ang sinabi ni Jesus? Ngunit sumagot ni Jesus. Sabi dito, ngunit sumagot si Jesus na susulat, hindi lamang sa tinapay ang bumuhay ang tao, kundi sa bawat salitang na bumutawi sa bibig ng Diyos. Yun po yung sinasabi natin kanina. Kung ikaw ay lagi nagbabasa ng banal na kasulatan, malakas ang iyong espiritu. Pinakakain mo ito. At hindi lang po yan ang tatapos yan. Yun po kapanghinaan ng ating Panginoon Kristo at tinignan ng Diablo. Sabi dito sa 5, pagkatapos ito dinala siya ng Diyos, ng Diablo, dinala siya ng Diablo sa tuktok ng templo sa banal na lungsod. Sabi sa 6, kung ikaw ang anak ng Diyos, sabi sa kanya, magpatihulog ka sapagkat nasusulat, ipagbibili niya sa kanyang mga anghel na iingatan ka at aalalayan ka nila upang hindi ka matisod sa bato. Napakatalino ng kalaban ng Diyos. Ginagawa niya pang sabi, sinisira niya rin yung ating Panginoon. Malamang po sa ating buhay, nangyayari din yan. Nangyayari din po yan. Iba't iba nga lang. Aalalayan ka. Ang dito, sabi ni Jesus, sumagot si Jesus, nasusulat din naman, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Yan. Lagi ang sagot ng ating Panginoon galing sa Biblia. Huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Nasa tao siya nasa katawang tao siya, no? Alam niya naman na mahuhulog. Okay? Alam mo ng kasalanan, alam mo mamatay ka basta tatalon. Nasa sulat, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. At hindi pa nakontento, pangatlo, anong nakita niya? Anong nakikita niya sa audio? Sa Matthew chapter 4, verse 8, pagkatapos dinatihan ng Diablo sa isang napakataas na bundok mula roon, ipinatanaw sa kanya ang lahat ng kaharian ng sanlibutan at ang kayamanan niya ng mga ito. Sa 9, at sinabi ng Diablo, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatirapan ka at sasamba sa akin. Pero yun ang ating Panginoon. Gusto ni Diablo magpapasa kanya. Ano ang sinabi ng Panginoon? Sabi niya dito,
Napakatalino po ng ating Panginoon. Lagi nasusulat kung bakit si Jesus. Lumayas ka sapagkat lumayas ka Satanas sapagkat nasusulat ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo. Siya lamang ang iyong paglilingkuran. Lahat ng sagot ng ating Panginoon ay nasusulat. Pinalayas niya si Satanas. Minsan po sa atin, minsan nangyayari yan eh. Nanalangin tayo, pinapalayas sa ating Satanas. Minsan natalian pa. Minsan nagkamali ang sagot. Lumayas sa Satanas, tinatalian kita. Satanas, lumayas ka. Aba, sabihin ni Satanas, wala kaya sa sarili. Matapos makutalian, palalayasin mo. Sino ba makawala pa kaya? Kaya may tali na, palalayasin mo. Ano pa naman? Huwag mo nang talian. Sabi nga, i-review mo na. Lumayas ka, Satanas. Ikaw ang papahirap sa akin. Hindi ako makausap bilang isang Kristiyano. Ikaw ang nagiging hadlang. No? Nagiging hadlang sa ating paglilingkod. Palayasin natin kung bakit talian. Yan. Minsan tinatalian kasi. Kaya, anong nangyari dito? Nagsabihin ng ating Panginoon na siya'y lumayas at iniwan siya ng Diablo. Dumating ang mga anghel at naglikod sa kanya. Tagtagumpay ang ating Panginoon sa Kristo. Amen? Yan po napakalagang mga kapatid na dapat natin gawin. Nabilang pananggalang sa kabila ng mga pagsubok, mga tukso na lumarkit sa ating buhay, laging ang banal na kasulatan ang ating babalikan. Amen? Babalikan po natin siya. Nasusulat dapatin ako ngayon. Sapagkat sabi sa Hebreo 25, kailangan kong lumalo sa pagtitipon upang lumakas ang ating pananampalataya. Kaya bilang mga Kristiyano, bilang mga tagasunod ng ating Panginoon Kristo, nararapat na nadaanan natin ito. Hindi ka masasabing Kristiyano, hindi ka masasabing tagasunod ng ating Panginoon Kristo kung hindi ka dumanas ng mga pagsubok na ito. Amen? Napakaliwanag po mga kapatid. Sabi nga yan sa kabila ng mga pagsubok sa ating buhay, anumang uri ng mga pagsubok ito, kahirapan man o pangangailangan natin sa buhay, yung mga bagay na nakikita natin na magiging na maaaring maging hadlang sa ating pananampalataya, laging ang Panginoong Kristo lamang ang magbibigay sa atin ng kalakasan. Kung anong halimbawa ibigay ng ating Panginoong Kristo sa atin na siya ay magkatawang tao, ganun din po tayo mga Kristiyano na sumusunod sa Kanya, dapat tayong magpapatatan. Labanan natin ang Diablo, lalayo siya. Lumayas sa Satanas. Wala kang karapatan sa aking katawan, sa pagkatan. Aking katawan ay tiklo ng banal na Espiritu. Amen? Kaya sa oras po ito mga kapatid, yan po napakaikling minsan sapagkat mayroon pa po tayong sasatina. Ginagawa ko po na sabihin sa inyo na mapalad ka kapatid. Kung nahihirapan ka, anong problema mo sa buhay, anumang nangyayari sa iyo, lagi natin tandaan, ang Diyos ay lagi nandiyan. Lumapit ka sa Kanya sapagkat sa Kanyang pangako, hindi ka niya iiwan, hindi ka babayaan. Amen? Kaya sa oras ito, tayo po ay tumayo, tayo ay manalangin. Tingnan niya ako po si Brother na ay po umawit sa ating Panginoon. Awitin po natin yung mabuting Diyos. Yung kinanta natin kanina, okay? Kaya napakabuti po niya na awitin natin ang kabutihan ng ating Panginoon. Sa kabila ng mga pagsubok sa ating buhay,
Lord, hallelujah. Isa pa ng ilang Diyos kami naman. Salamat, Panginoon, sa iyong kabulihan. Dalangin namin, Panginoon, sa oras ito, na aming napag-aralan, na aming may sa buhay. Dalangin namin, O Diyos, sa patuloy ang Diyos sa bawat isa. Na maging katulad kami ng aming Panginoon sa Kristo, na mapaglabanan namin ang lahat ng tukso at pagsubok sa aming buhay. Sapagkat kami ay hindi, Panginoon, makakapamuhay ng ayon sa iyo kung kami ay humalay sa iyo. Salamat o Diyos, masusunod ang buhay, tunay na ikaw pa rin ang Panginoon. Salamat Ama, salamat po sa ipagabit ko sa akin. Ito po ang aming sabot dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Kaya po kung sabi na, Amen. Hindi po Panginoon, at ako po rin na kami sa iyo. Praise and praise. Amen. Salamat sa Panginoon. Alam natin na pinagpala tayong salita ng Diyos sa umagang ito. Kaya pagpalain na natin ang gawain ng Panginoon sa pamamagitan ng ating pagbibigay. Amen? At habang may umaawit, ay pwede na po tayong magbigay ang gawain ng Panginoon. Amen? Purihin ang Panginoon. Nawa ay tanggapin ang buhay na lahat. Maghatulog sa iyong harapan. Ang bawat paghinga at pagtitig ng puso'y mag-alay sa iyo. Praise. Amen. Manatili po tayo nakaupo at meron po tayong Holy Communion. Tinatawagan ko si Pastor Ruben para tayo pangunahan.
Amen. Amen. Mga po, ayun po na tayo dito. At samahan po niyo po sa panalangin tungkol sa napakahalaga. Kapag sinabi kasi ng Panginoon na gawin dito, dapat gawin natin. Kahit na napakalit, sabi nga, a little thing, isa lang sa Diyos. Kaya, kahit nga sabi niya, ang kautusan mo kahit isang kudlit o isang let ang mawala, mga kudlit. Amen? Ay po natin naman, nililipo po tayo. Hallelujah. Sa pangalan naman ng anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin Diyos, pinupuri ka namin at sinasalamatan sa lahat-lahat ng biyaya at pagpapala na pinagkakaroon sa amin sa araw-araw. Salamat po sa panibagong buhay sa araw nito. Pinagkaluan mo naman kami ng panibagong pag-asa. Salamat po sa dakila at walang sukat na pagmamahal sa amin. Dahil sa inyong pagbuhay, nagkaroon kami ng kabutlangit na nagalakan sa aming mga puso. Patawarin po ninyo kami sa lahat ng aming mga kasalanan. Ituloy po ninyo ang aming mga pagkakamali upang marinig ninyo itong aming mga dalangin at pagsama. Narito po ang inyong mga anak at patuloy na sumusunod sa inyong kalooban. Nagkatipon po kami upang alalahanin ng Panginoong Kristo na nag-alay ng kanyang buhay upang ihandog sa sangkatauhan. Ama ng Diyos, pinili po namin ang inyong bendisyon sa aming tanang naging tinapay sa mundo ng katawan ng Panginoong Kristo at inumin na sa sato handa ng pagkatubos at bagong tipan. Basbasan po ninyo ito at kami mga anak ninyo sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tayo po lahat habang umaawi tayo ng tinapay ng buhay ay ipamahagi na po ito na atin po tatanggapin mula sa Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes. Nagpasalamat sa Ama ng Diyos
pinagpira-piraso at sinabi, ito ang aking nagawa na inahandog para sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Kaya ito. Matapos po ako, lumapot siya ng saro. At sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Sundin ninyo ito, gawin niyo bilang pag-alaala sa akin. Ginoon, salamat po sa oras na ito. At tunay nga Panginoon, naramdaman namin ang obrasya sa aming kalagitnaan. At naramdaman po namin ang inyong kaaliwan sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Maraming salamat po. At natupad na naman ang isang bahagi na napagalaga sa bawat taong mananampalataya. Basbasan mo rin kami sa mga announcement po. Wag po muna tayong balis dahil mayroon po tayong kainan mamaya. May tatlak po tayo. At mayroon po tayong salu-saluan din mamaya. Saka may groupings. Yun. At ang ating mga announcement muli po ay mayroon po tayong Sunday School. 9:30 po, inaanyahan po ang lahat na pwede maaga tayong umattend, pumunta para maka-attend po tayo. At ang ating Sunday service po ay yun, 10 o'clock po ang start. At mayroon po tayong FB page, pwede po natin i-follow ang ating LCC Facebook page. At yung ating prayer meeting po, tuwing Sabado, mayroon po tayo. Ang gusto pong umattend ay 6 ng gabi po. Nandito po kami. Pwede umattend na lahat, inaanyayahan po. At ang ating daily prayers ay bawat araw po ay ano man ginagawa natin. Pwede po natin ipag-pray yung ating mga manggagawa, yung ating church, yung ating members, yun, pag-pray po natin yun. Ano pa? Yun. Yun po. Wala na po ba? Kaya ibalik na po natin ang papuri sa ating Panginoon. Tinatawagan niyo si Pastor Ben. Ayun lahat po ito kayo. Purihin natin ang Panginoon! Yes! Hallelujah! Palagpagan natin ang Panginoon! Yes, Lord! Hallelujah! Tunay ka Panginoon! Na napakabuti mo. At mga kapatid, habang tayo nanalangin, magpasalamat tayo sa Diyos. Ano mo po ang inyong kahilingan? Ay inyo pong ipag-ibigay sa Diyos at iyak sa mga oras na ito dahil tayo ay kinakasihan ng Banal na Espiritu. Sigurado po na tayo ipakikinggan niya at
di ba sa pagkikinggan tayo lahat ng kahilingan natin ay pagkakaroon sa atin. Kailangan lang po tayo mag-alilangan. Amen? Tayo na kaya awit. To God be the glory. Hindi namin makakakuha na po ang aming sasabihin kapag punong-puno kami ng inyong presensya sa amin. Tunay nga Panginoon, na kapag kami, pag kami po ay nasa amin, kami po ay puso sa inyong banal na Espiritu. Panginoon, salamat po sa katagumpayan na kami po ay nagbabatisa po Panginoon ay kinikling na nila ang lahat ng biyaya o pagpapala at na Panginoon ang magandang loob ay pagkakalala sa amin. Panginoon, dahil na po yung mga anak, ano mo po ang kanilang kahilingan ay yun ang pinagkaroon. Meron din Panginoon, ipinapanalangin namin sa buo ng aming mga pamilya. Lalo-lalo na po Panginoon ang aming pupunting pastor. Na sana po sa nanalo, lalong bigyan po niya siya ng biyaya at pagpapala kasaganaan at kapayapaan ng kanilang puso. Panginoon, nandun kami at ini-intercede namin siya bilang aming pong head pastor, nais po namin na ipaabot po sa kanila, sa kanya po lalo na. At doon sa mga kaibigan niya, pinuntahan niya, ipaabot po sa kanila ang kapayapaan. Panginoon, nais po Panginoon na hilingi sa iyo na balutin po ninyo kaming lahat ng kanal na dugo ng Panginoon Kristo upang palayo po sila ng puri na sakuna, sakit at karamdaman. Paspasan po ninyo kami lahat sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Nasawagan ko po sa mga may birthday. Para may panalangin namin. Kagawan. At sino ba po ang may birthday? January. Yan. January at February ko na February. Aligin. Maski yung nakaraang linggo, maganda yan. Ang lahat ho ay mag-wish. Ang lahat po ay mag-wish ng kahit na palihim. Ang sabi ng Panginoon, dalastas po ang inyong puso. Ako pinapanalangin ko po, ang atin pong butihing kagawa dito sa Fort Bonifacio, nais ko rin po na kayo man po ay mag-wish para sa kanya at para sa inyong mga pamilya upang sa ganoon lalo magtibayin ang lahat ng tao dito sa lugar na ito. Amen? Amen? Amen. Hallelujah. Sa pangalan ng Ama,
Lord. Amen. Ama namin Diyos na banalag na kila, maraming salamat po sa oras na ito. At pinagkaluan mo kami ng pagkakataon na mabati ang kaarawan ng aming butihing kagawan. At nais ko po, Panginoon, ay na hilingin sa iyo ang mahabang buhay ng aming pong kapatid at ang mahaba pa rin niyang paglilingkuran dito po sa Barangay Porto Bonifacio upang ang lahat ng nasimulan niya ay kanya po ay pagpapatuloy. Ama namin Diyos na mga pangyarihan, nakikita mo po ang puso ng aming kapatid nito. Natunay nga po na binago mo sa pamamagitan ng aming pong fellowship ay binago mo po ang kanyang takbo ng kanyang buhay. Nais ko po Panginoon na pinigin siya ng patuloy siya na huwag siyang sasamba na sa anumang uri ng larawan o limbuto sapagkat Panginoon, mahal na mahal po namin siya at alam po naman namin na mahal mo siya. Panginoon Diyos na kapangyarihan, nais po namin na sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan ang siya at ang kanyang pamilya sa po ng mamahal niya sa buhay ay magkakaroon Panginoon ng siksik, liglig at umaapaw na biyaya at pagpapalang nagubuhan sa iyo. Inyadalangin mo rin po Panginoon, laliman ko Panginoon at kanyang iniisip tungkol sa aming barangay. Sa kanilang konseyo ay ilalabas niya na wala pong tinatawag na hadlang. Basbasan po niyo siya, basbasan po ninyo kami, basbasan po ninyo ang Barangay Porto Bonifacio sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen! Ayun po, bago po tayo kumain, ikot-ikot po tayo, mga lalaki, babae, mga bata. Kahit po tayo, 12:30. Hindi lang po natin kain. Yan. Ano po tayo? Dito tayo. Kabataan. Kalalakihan. Yung mga kabataan, dito kayo sa mga kabalat. Yung kabataan, dito kayo. Kabataan. Kabataan. Dito tayo buwan po. Dito tayo buwan. Yung ano mo, may grupo, hindi mo malaki. Lalaki, babae, kabataan. Wait lang tayo. Ay, dito ba din? Wait lang, wait lang.